ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus. Ipinaaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas T. Badong. Tumayo ang lahat. Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. Sanggol na hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ko, Ngunit Santo Niño, sa mula hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ako, Ngunit Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. Sanggol na hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ko, Ngunit Santo Niño. Sanggol na hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ako, Ngunit Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. Sanggol na hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ko, Ngunit Santo Niño. Sanggol na hulog na langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ako, Ngunit Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. ¡Viva! Viva, viva Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan mo ko, Ngunit Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, subong tunay ng pag-ibig, tulungan
Santo Niño, sanggol na hulog ng langit, subok tunay na pag-ibig, tulungan mo ako, Bunyi Santo Niño. Viva, viva Santo Niño. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva! Viva Santo Niño! Viva! Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaluluberya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sa iyong nagkilang ang king kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo,
bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magtataguyod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Pinali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak na mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ng isang sanggol na lalaki. Binigay ang isang anak sa atin.
at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanitilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Sasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan ay mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan ay mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pinagkakalooban ng Diyos Ama ng pagpapalang espiritual ang lahat ng nananalig kay Kristo. Dalangin ni San Pablo na tunay nating makilala si Jesucristo
at patatagin ang ating pagsampalataya sa kaluwalhatiang inilaan ni Kristo para sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhating inilaan niya sa Kanyang mga hinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol
o Santo Niño. Viva Santo Niño! At isama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang lahat po ng mga bata, lalo tigit ang mga napapabayaan o talagang pinabayaan. Ng mga bata na walang nag-aaruga, mga bata na walang kumakalinga, mga bata na nasa lansangan, mga bata na nagiging palaboy at nagiging pasaway sa lipunan. Hindi nila kasalanan, kundi lalo tigit ito ay paalala sa atin na tayo po ay mayroong responsibilidad. Karamihan po sa mga naririto sa loob ng simbahan, di ko alam kung pati sa online, ay mga matatanda na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na. Kaya hindi na bagay mag-isip bata. Kayang intindihin kasi kung yung mga bata, kayang intindihin natin na medyo hindi pa ganun ka tama ang kanilang pag-iisip kasi nga bata yan. Pero kung matanda na, yan katulad ng katabi mo, nag-iisip bata pa, medyo ang sarap pektosan yan. Kasi hindi nakakatuwa eh. Parang hindi tayo lumago o hindi tayo lumaki. Naiwan tayo doon sa pagiging isip bata. Kaya maganda po na sa kabila ng ating pagdiriwang na iniaalay natin ito para sa mga bata at nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Hesus ay dumaan din sa pagiging bata. Naging bata. Hindi naman siya lumabas sa tiyan o sa sinapupunan ni Maria pagkatapos ng isang araw malaki na. Hindi naman lahat ng proseso dinaanan ni Jesus bilang isang tao katulad natin para mas maipaunawa sa atin na kung ano man ang pinagdaraanan mo, pinagdaanan niya na. Pero nag-mature si Jesus, lumaki si Jesus. Hindi siya nanatiling bata, lumaki siya, tumanda siya. Kaya ito natin, sabi ko kanina, mas marami dito mga matatanda. At ito yung isang paalala sa atin. Paano natin ginagampanan ang ating mga responsibilidad? Ano ba? Tayo ba yung matanda na kailangan pang alagaan? O tayo na yung dapat na nag-aalaga? Di ko alam kung anong karanasan ninyo ng pagkabata ninyo. Pero sana po mapalaki nyo na yung bata sa sarili ninyo, yung childhood within na kailangan talaga na sa human development o human psyche, kailangan pinalalaki mo yan. Hindi ka pwedeng maiwan doon. Ang problema sa atin, karamihan o marami, nung bata, tumanda agad. Kaya nung matanda na, bumabalik sa pagkabata. Binabalikan. Kasi hindi kompleto ang kanyang development. Hindi kompleto ang kanyang paglago. Sa mga mag-asawa dito, maganda rin na kinakamusta nyo, kinakausap nyo, inaalam ninyo ano ang history, ano ang background, ano nangyari sa kanya. Kasi yung pagiging magulang ninyo sa inyong mga anak, malaking epekto niyan yung kung ano ang naranasan ninyo nung kayo ay maliliit pa. Yung iba po, sinong naka-experience mag-tagu-taguan? Bahay-bahayan. Yung nakapaglaro sa kalye. Diba? Yan yung mga matitino yan. Hindi naman judgmental. Pero pag pinag-aralan mo, kasi yung mga nakapaglaro noon, okay na napagadaanan na nila yung hindi mga nakapaglaro, ngayon nagbabahay-bahayan sa piling ng iba. Nakikipaglaro. Di ba? Di ba? Sa termino natin, di ba? Nakikipaglaro lang yan. Kaya lang, dahil nga malaki na, seryosong usapin yung nakikipaglaro ka sa iba. Pero yun lang hinahanap niya yung maranasan niya, yung inaalagaan, binibaby, kaya yung matatanda, nagpapabebe. O ano nangyayari?
napupunta sa iba. Yung direksyon nawawala. Pero kung pagninilayan, aalamin mo, tatanungin mo ang mga eksperto dahil lamang mayroong kulang sa kanyang pagkatao. Naintindihan na ba? Yan. O kaya, okay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Kaya sana tumanda tayo ng may pinagkakatandaan. Kasi apektado po ang mga bata na nasa inyong pangangalaga. Sila yung higit na naapektuhan at kapag sila naman ang lumaki, anong mangyayari? Sa lahat sa atin na mayroong ipinagkatiwala na responsibilidad, mananagot tayo sa Diyos. Sa Ebanghelyo, sinabi dito, pinagwikaan ng mga alagad ang mga batang dinadala sa Kanya para pabasbasan o para pagpalain. Pinagalitan ni Jesus itong mga alagad na ito. At kapag sinabing mga alagad, sila yung mayroong pananagutan, mas malaking pananagutan. Kasi dapat sila ang nagiging daan para mas makilala ng mga bata o ng mga tao si Jesus. Madala nila ang mga tao, lalong-lalo na mga bata, papalapit sa Kanya. Pero parang dito, sila pa yung humaharang. Sila pa yung pumipigil. Sila yung sumusuway. Oy, alis kayo dito. Kaya yan, sabi, pabayaan ninyo. No? Pabayaan ninyo silang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang hadlangan. Huwag nyo silang sawayin. Kaya nasaan ang mga bata? Nasaan ang inyong mga anak? Ano, bahala na sila? Kasi matigas na ang ulo? Bakit naging matigas ang ulo in the first place? Ano nangyari? Uy. Ang daming bata dito sa Soledad. Ang daming bata dito sa Divisoria, sa Delpan. Ayun, nasa ilalim ng tulay. Kung hindi nakikipaghabulan sa mga truck, nakikipaghabulan sa tao. Bata pa lang, natuto na, namulat na, para mabuhay, sige, mangupit ka, magnakaw ka. Para mabuhay, sige, mamalimos ka. At yung mga bata, yan yung pinaghahanap buhay. Samantalang yung matatanda, yan yung mga tumatagay. Punta kayo sa simbahan, dali, may pakain doon, may papansit doon mamaya. Nasanay na tayo ng ganun. Pero anong ginagawa natin sa bata? Tandaan mo, may pananagutan tayo. Hindi tayo pwedeng nagdiriwang lang ng kapisahang ito, sayaw-sayaw tayo, no? Nang dala-dala nyo yung mga santo ninyo. Asan po yung mga santo ninyo? Itaas nga yung mga santo ninyo. Ano ba yan? Agimat ba yan? Ano? Anting-anting ba yan? Na minsan naguguluhan tayo, no? Dapat itama natin, ha? Mga bata, o sa inyo na may mga dala, yan ang larawan ni Jesus nung siya ay naging bata. Hindi yan yung magmamagic, hindi yan pampaswerte. Sana mamulat tayo, no? Iba yung kultura ng ibang relihiyon, iba yung atin. Yung pananampalataya natin, yan ang mag-i-inspire sa atin na maging mabuting tao habang lumalaki at lalong-lalo na ma-inspire ka na kailangan mong alagaan ang mga bata under your protection. Kasi baka nandito ang Santo Niño, nandito yung pusa, nandito yung palaka. Yung pusa, ganun ang ganun. Yung palaka, dila ng dila. Pampakuha ng swerte. O ano, papasayawin mo yung Santo Niño. Sayaw, sayaw, sayaw. Para swertehin. Magsasayaw, magproposisyon. Pero mabigat na paalala sa atin yung responsibilidad natin sa mga bata.
Lagi ko pong sinasabihan, no? Minsan para makaiwas kasi yung mga matatanda sa responsibilidad ng pag-aalaga, pagtuturo, binibigyan na lang natin ng gadget. Bahala ka na dyan, basta behave ka, tahimik ka lang dyan, sa isang sulok, dyan ka lang. Kaya marami hindi marunong makipag-usap, hindi marunong makipag-communicate, hindi marunong makimingle. Kasi puro virtual, puro computer. Ang laking kakulangan sa development ng mga bata ngayon. Hindi sa ikinukumpara natin, pero dati kasi talagang may tumututok sa atin. Ngayon, parehong magulang wala. Sino nakatutok? Yung mga binabayaran. Pag binabayaran, hindi gaanong 100% may pagkalinga doon eh. Kasi binayaran lang, binabayaran lang. Pero kung mayroong magulang na nakatutok dyan, tiyak lalaki yan na matatag, maayos, nasa tamang direksyon. Hindi ko alam, no, pero madalas kasi nakukompromise natin. Ginagawa natin ito para sa kanila. Pero tingnan mo, napabuti ba? Nagiging mabuti ba sila? Yung reason mo para sa kanila. Sana po, no? Classic na, pero lagi ko pong sinasabi ito na kung hindi tayo ang magiging dahilan ng paglapit ng mga bata kay Jesus, sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-unawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ng pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabayan at pagkakalingaan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili
at pagmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga anto, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami at ubos mong tunay. O Jesus na kami mahal, ligtas mo kami tanan. O Jesus na kami mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
Manalangin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Kordero ng Alis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob ko sa aming Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Katawan ni Kristo,
ilapit sa dakilang Ama. Si Jesus ay dumating at nagbigay ng pag-asa sa atin. Mula sa langit ay bumaba sa lupa upang tayo'y hanguin sa mga pagkakasala at ilapit sa dakilang Ama. Jesus, tagapagligtas, sa langit tunay na nagbuhat. Salamat o Diyos Ama, iyong anak ay pinadala. Si Jesus ay dumating at nagbigay ng pag-asa sa atin. Mula sa langit ay bumaba sa lupa upang tayo'y hanguin sa mga pagkakasala at ilapit sa dakilang Ama. Jesus, tagapagligtas, sa langit tunay na nagbuhat. Salamat o Diyos Ama, iyong anak ay pinadala. Salamat o Diyos Ama, iyong anak ay ipinadala. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narito sa magalang masip at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Rin ang solidad, mahal kita. Amen. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng dagat. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong Panginoon, inyong siyang kailangan Sa pagkabulod ng ating simbahan, ating simbahan. ang tipan Pagdating punit kaya't dala ng salidad siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos ang lahat mas
hanggang timpunitan, iyan ang tunay ng soledad, siyang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po muli. Mga paanyaya, ngayon po ay ang kapistahan ng Panginoong Hesus, banal na sanggol. Ang atin pong banal na misa ay ika-6 na umaga, ika-9 ng umaga. Sa ika-12 ng tanghali ay ang registration para sa mga bata. Sa ika-1 ng hapon ay ang katesismo na susundan ng misa sa ika-2 ng hapon. Pagkatapos ng misa ay ang prosesyon para sa karangalan ng Santo Niño o Viva Santo Niño. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi. Magkakaroon din po tayo ng pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño sa bawat misa. Sa darating naman na ika-13 ng Pebrero, bago mag-Miyerkules ng Abo, ay ang silab-sala, pagsusunog ng mga lumang palaspas. Maaari na po nating dalhin ang mga lumang palaspas dito sa ating simbahan. Maraming salamat po. Lahat po ng mga bata inaanyayahan sa harapan para sa special na panalangin at pagbabasbas. Yung mga bata po. Yung mga bata. May mga bata po sa labas. Papasukin po para maipagdasal natin at mabasbasan. Sambayanihan. Bata pa ba kayo o matatanda na? Amang mapagmahal, mula sa bibig ng mga bata ay humabi ka ng awitin ng papuri. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang ito na ipinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakandili. Buong lugod na tinanggap ng iyong anak na isinilang na mahal na Birhen Maria ang mga bata. Kinalong niya ang mga bata, pinapala sila at ginawang halimbawa para sa lahat. Amang maawain, aming itinadalangin, basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki silang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maging saksi ni Kristo sa sandaigdigan sa pagpapalaganap at pagtatanggol sa pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At kasunod niyan, pakiangat po ang lahat ng mga imahin ng Santo Niño na inyo pong daladala para sa pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga imahin ng Santo Niño na napapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga imaheng ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Muli po, paalala, sumamaya po at pagkatapos ng 2 p.m. na misa ay magkakaroon po ng prosesyon sa karangalan ng Santo Niño. At salamat sa mga tambayanihan natin na nagsayaw, umindak para sa kapisahan ng Santo Niño at sila po ay magsiswimming naman sa susunod na Sabado. Para medyo sumigla-sigla. Kaya salamat sa kanilang linggo-linggong pagtulong at paghihikayat para po sa atin pong simbahan, sa atin pong mga proyekto. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at pagtugon. Ano pa ba? Ano? Okay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayanihan. Viva, viva Santo Niño. Viva!